Banayad na bumaba ang sasakyang panghimpapawid ng Philippine Airlines sa runway ng Ninoy Aquino International Airport. Mababakas ang kasiyahan ng lahat, lalong-lalo na doon sa mga Pilipinong balikbayan na kung ilang taon ding nagtrabaho sa ibang bansa at matagal nang hindi nakakauwi at hindi nakita ang inang bayan. Tanggal ang yamot at pagkainip ng lahat sa mahabang paglalakbay maliban kay Margarita na malalim pa sa dagat ng Surigao ang iniisip. Bagamat nasa lupa ng eroplano ay patuloy pa rin nakasindi ang passenger seatbelt at no smoking signs. Patuloy pa rin nakaupo ang lahat para sa kanilang kaligtasan. Tanging ang mga nasa kalapit na mga munting bintana ang malayang nakakapanood ng mga tanawin sa labas ng eroplano. Ilang sandali pa ay nakakabit na ang eroplano sa tubong lagusan ng mga pasahero. Kanya-kanyang kuha ng kani-kanilang mga bagay at mga daladalahan ang lahat. Isa-isang nagbaba ng mga pasahero at tinunto ng mahabang pasilyo patungong Pusikit ang karimlan ng Sinalubong gabi. sila ng mga Nagtatago ang buwan at sa awitan likuran ng ng mga makapal na mga Pilipinong ulap. musikang Sa isang ilang may na po, pagmamahal may at mga taong pagmamahal sa nagsisigaw. Margarita sa sarili. Galit, nagtutungayo. Nakapila siya sa pilang Marami para sa sila. formality Babae at requirements ng lalaki. customs at Karamihan immigration. sa kanila ay may May isang hawak na oras sulok din halos ang kanyang upang ipinag- magsilbing tanglaw sa Bago kadiliman ayos ng ang gabi natakan ang patungo kanyang sa isang pasaporte. lugar. Sa gitna ng Naaalala lang pari, niya doon ang sila papalit ng tumigil dolyar sa at money changer sa loob nagkumpul-kumpul. ng paliparan. Hindi lubos na Pagkatapos ay maunawaan ni dinala Margarita niya ang ang mga hand-carrying pangyayaring device. nagaganap. Ilang araw lang siya sa Biglaan Pilipinas. iyon. Kaya Napakabilis. kakampi lang ang dala niya. Sa edad At niyang wala rin naman 13 siyang mga taon, kaibigan dito. ang lahat ng mga Nadalhan kasalukuyang ang nangyayari ay pawang Sinabi mga niya ang katanungan hangin sa mura Pilipinas. niyang isip. Napakaraming tao. Sa bawat sigaw Ang ng nabulaw kanyang niya narinig, paglabas niya. buhat sa malayong Napakaraming pinatatayuan sumalubong nila, sa kani-kanilang ang tanging kamag-anak naiintindihan at niya mamamahal sa buhay. ay Sinalubong sulugin, sila ng isang patayin. fixer ng mga sasakyan. Patulak na ibinagsak sa lupa ng sa mga may presyo. buhat rito Sinamahan sila ang sa isang may lalaki at labasan isang at babae. sandaling naghintay Parehong para sa nakagawas. kanyang susunuan niya. Nanlulupaypay na ang Pumarada dalaw ang sa isang pagod at sasakyan sa hirap tapat niya. at sa sakit ng Pinuksan katawan naman ng taong dahil sa kausap niya parusang ang dinato. upang Parehong makalutas. sugatan ng dalawa. SB Doon 50 halos ang buo bulong nilang ni katawan. Margarita sa sarili. Mababa ka sa kanilang Habang mukha ang umuusad sindak ang sa sakyan. takot. Pilit man nilang iminawak simula sa kanilang inisipan. Ang lahat ng Sa kabila nagaganap ng kung ano ay man, takdang at maganap, hindi niya may patuloy na tatuwa sa kanyang nagdudumilad sarili. sa kanilang Kung siya man ay harapan. nananatili Ang ng katotohanan walang ito silayan, na ang ang kanilang kanyang wakas, lupang tinubos. ito na ang huling takda Gumaan ang ng kanyang kanilang paglaho. buhay. Napakaraming Maawa kayo sa pagbabago ang akin, kanyang ang palahaw ng babae. Habang tumatakbo ang Nanginginig ito sa sasakyan takot, kinalulula. humihingi ito ng awa. May kung anong kapangyarihan ang humapos Subalit kanyang pa buhay. ang mga bingi. Napakagaan Galit at ang tilang mga kanyang hayok ang buhay. lahat ng mga taong nakapalibot ito. Nilandas nila Walang ang puwang kabahan ang ng awa airporter. na ipinagsusumamo Dinaanan nila ang nito. nanyong Pilipino. Walang ekspresyong Bayan po mababanag ba sa kayo? mukha ng Kasi kasama walang itong tanong lalaki. kakaiba sa kanya. Para bang alam nitong ganito Ah, ang tugon kahahantungan ni Margarita. nilang mag-asawa Buti pa kayo. na sa malaot Ang sarap madali ng buhay. ay magaganap sa kanila ang Pabalik-balik ganitong lang kayo karumal-dumal dito na sa atin sa pangyayari. Pinas. Ang laki Tanggap siguro ng nito ang kinikita lahat ng niya. nangyayari. Dollars Maging ang kasi. nakaambang na Malamang ang kamatayan. sasarap din ng kinakain niya Muli doon sa ay amin. kinaladkad ng mga Ubas, taong dalawa mansanas. patungo Kami sa dito isang sa punong Pinas. patay Heto na lang napapalibutan titiis sa ng mga kondensado sido at at mga kahit ano tindahan. lang na pagkain. Pinagtulungan Kulang ng mga na ito kulang na pa para itali sa ang dalawa ikabubuhay ng ng magkatalikod. pamilyang Patuloy Malungkot sa na pagsusumama lisan niya ang at driver, Carmen pagmamakaawa ang Catalina. babae. Hindi na ito Tahimik lang ang pinakinggan ni lalaki Margarita. na Kahit pa paminsan-minsan ay nagpatuloy sa nilalaban. pagsasalita ang Ngunit walang magawa sa Nilibang dami niya ng ang taong sarili sa mga nagtutulong tanawang dinaraan upang nila. igapo sila. May mga bago at Binigyan may daan ng dati. mga tao ang Matagal isang din yan lalaking hindi may na masdan bitbit ng na marahil. ay matagal sinabo na nito ang muli laman niyang ng makikita gas sa pag paligid uwi ng ng punong Amerika. kinagagapusan ng mag-asawa. Alam na niya Matapos ay tungkol inubaton dito ito ang drama ng ng isang airport sulok. drivers. Masusi Ilan na nitong bang mga tuwitigan ang Pilipinong dalawang umuwi at nakagapos. nagbalikbayang kaibigan Kitang-kitang ng sindak sa kakilala. mukha naman Si Mencho, ang si pagmamakaawa, Nestor, si Buddy, ang si kawalang Irene, pag-asa. ang mag-asawang Parang Jose. inilibot ng Marami lalaking na. may dalang Ang sulo ang masaklap ay ang palibot sa mag-asawang buong paligid. William at Ernie. Iba't ibang Gabi na reaksyon dumating buhat ang sa dalawa mga at taong nakapaligid nahuhulog ang nakita At alam mo ma'am, kahit anong Karamihan gawin ay kahit may dito sa galit, Pinas, may ilang na ay hindi pa rin may magkasya ang natatakot, kinikita namin. may ilang may Minsan hindi nga tuloy natatakot. naiisip namin parang Subalit hindi alam kami ng lalaki, Napabuntong nakasaibuturan ng ina kanilang si Margarita sa at narinig mo pagkatao. sa driver. Lahat sila ay Diyos, nagkakaisa alis niya sa sa sarili. sarili. Ang At patay sino ng ba naman dalawang ang nakagapos. Siya, tama na. Idinikit Agad ni nito ang Margarita hawak na para sulus maputo lang sa ni tuyong Tanyang dahon. Tama At na ba ang lima? agad yung Gawin niyo ng nagliyab at 10 naglagabla. Nakangiti nito. Agad na lumaki ang Tumango si Margarita bilang patuloy pagsang-ayon sa at pagpalahaw ang tumingin ng babae. Nagpipilit namang makawala Hindi ang nagtagal lalaki. ay dumating na Naglayuan sila ang mga tao upang hindi maganang sa apoy. Buhat Papuntang sa hindi Lubis. kalayo ang kanilang Matapos kinalalagyan, magbigay ng driver ay doon ng sinaksihan ng pangako, mag-abuela ay sumaludo pa ito ang bago pagkasunog tinulong ng umalis. dalawa. Napakabisi Kitang-kita sa ni imasan. Margarita, buhat sa Agawan ng huling mga lugar sa fosters di para kalaluan luwan siya ng na kinatatayuan Para nila humiling si ang Margarita lahat ng at nagaganap. mag-isa niyang Dinig na dinig niya ang inakyan bawat ng palahaw at Doon siya sa pagmamakaawa dulo. ng kanyang ina, Hindi ang nagtagal ay pagsusumikap napuno ng na kanyang ng ama na pasahero. makawala. Umusad Ang na paghihirap ipapalabas ng ng dalawa. terminal. Dinig Sa niya ang kapabahan, kalunos-lunos ng mga napapanatag ang sigaw, kalooban ni ang Margarita. naglalagablab na Ang labang ang sinakawan sigawan ng ng mga tao. tao.
Malayo rin ang mahuling sigaw ng paghihirap ng kanyang mga magulang. Ang sumunod na katahimikan. Mahigit pang ang 4 na oras ang kadilim. biyahe ng bus. Wala na halos Patuloy makita ang at luha ang mga mata ni Halos ay Margarita. walang ipinagbago. Iyon lang ang kanyang Maliban sa magagawa. sangasangang Ang overpass umiyak. sa Pasay. Ang umiyak papuntang ng South umiyak. Superhighway. Gusto niyang Makalipas ang sumigaw makita ng na buong bilang lakas. ay ganun Gusto pa niyang rin tanawin magulat. makikita sa Gusto kanyang niyang binahan. pagbabatuhin ang mga taong pumatay sa kanyang mga magulang. Gusto niyang pagkakalamutin ang pagsisipay ng mga taong iyon. Gusto niyang lapitan ang tulungan ng mga magulang niya nilalamon ng apoy. Nais niyang tanungin ang mga naroon Ngunit wala kung raw bakit na nila naisip. ginaganito ang Wala kanyang sa mga tanawan magulang. sa labas. Nais Wala niyang sa mga kapwa magmahal. niya pasahero Ngunit ng hindi bus. niya magawa. Naroon Siya man din ay sa hapong-hapunan sa Pukapi, Pinatid Pinas siya ng upang pamilya makawala niya sa mahigpit na departure yakap area ng Los kanyang Angeles abay. International Airport. Mahigpit ang hawak At nito sa sa kanya sandaling panahon, at takip ng isa nitong palad ng kanyang bibig upang hindi siya makasigaw. na para sa kanya sa mundo. Hindi siya makapalag, hindi siya makakawala. Marahan niyang Malakas na palahaw at pagbunyi ng naroon mga taong pa ang narinig ni mainit ng Margarita. halik ng asawa. Hindi na rin Nang iyon paalam nagtapos. sila nung Patuloy ang ng kanyang pagliliyab pamilya ng sa airport. Ilang sandali Maging ang pa, yakap nito nagsialis ay na namapa ni Margarita. Papalayo Kang ng kung papalayo sa saan luha ang ay mga mata ni Margarita. Margarita. Buong pagsunod Hanggang mawala ni na Peter lahat sa ang mga kanya. iyon sa Ay paligid wala, ng mag-abuelo. sagot niyang naglalaro. Buong akala ni Margarita Umayon sa kanya ang ay dahilan lalapitan ng nila ang asawa mga na labi hindi ng siya kanyang mga masasamahan magulang. ito. Ngunit sa kanyang buong pag-uwi pagtasa sa ng Pilipinas, bata, dahil ay sa pakaladkad trabaho at siyang dahil hinila walang ng kanyang kasama ang abuela, dalawa nilang mga papalayo anak sa na lugar nag-aaral pa. Eh hindi Biglaan nila kasi nakita ang upang pag-alis tingnan niya. man lang Wala ang sa labi bahay. ng dalawa. Sa susunod lang Anak sila ng sama-sama lola niyang magbabakasyon babakasyon. sa Pilipinas. Mga anak nito ang Yun mga ang nasabi. usapan nila. Bakit? Subalit ang Mga totoo katanungan ay nagsasalitan isama ni sa Margarita murang isipan ang ni sino man Margarita. sa kanyang pamilya. Habang patuloy May nilang malalim tinutugpa siyang ng personal abuela na niya ang daan sa Tulad ilalim dati, ng pusikip. masigla ang bunso nilang anak na Hawak si siya Bruce sa kamay nang ng pampalis na matanda. siya ng Ramdam Los na ramdam Angeles. niya ang lakas nito. Napakalambing nito sa kanya. Napakalakas. 10 taon na si Bruce, malikot, masigla, bibo at matalino. Yumakap sa kanya anak at ginawaran siya ng halik bago nakangiti siyang sinabihan ng I love you, ma'am. Buy something for me, ha? Yes, darling. I promise. I love you too. Nakangiting sabi ni Margarita sa kabila ng nadarama niyang lungkot. Isang matipid na halik at matabang na bay ma'am naman ang pabaon ng 13 taong gulang na si Jenny. Si Jenny. Hindi malaman ni Margarita ang tunay na dahilan kung bakit malamig ang pakikitungo nilang mag-ina sa isa't isa. Hindi naman sila magkaaway, pero hindi rin sila sweet sa isa't isa. Parang may isang malamig na pader sa pagitan nila. Madalas itanong ni Margarita kung bakit ganun. Marahil ay ganun din si Jenny. Pero sa likod ng isip niya, alam niya ang tunay na dahilan. Ang kasagutan sa tanong kung bakit ang lamig ng relasyon nilang mag-ina. Walang pagsila ng kaligayahan si Margarita nang iskasal siya kay Peter. Isa itong full-blooded American. Gayunman hindi tumutol ang mga magulang nito nang magpakasal silang dalawa. Mahal na mahal niya ang napangasawa at alam niyang gayon din si Peter sa kanya. Asikaso niya ito at napakalambing niya rito at ganon din si Peter sa kanya. Hindi na pagbago ng panahon kahit may mga supling na sila. Ang pagmamahalang ito, lalo nilang minahal ang isa't isa. Lubusan ang naging kaligayahan ng mag-asawa nang ipagbuntis ni Margarita ang una nilang anak na si Jenny. Lahat ay magkatulong nilang inayos mula sa kagamitan ng sanggol hanggang sa silid ng bata. Excited na excited silang mag-asawa sa nalalapit na pagsilang ng panganay. Subalit ilang araw bago magsilang si Margarita ay naratay sa karamdaman ang may edad ng ina ni Peter na hati ang oras ng asawa. Lihim niya yung pinagningit-ngit dahil nagselos siya sa atensyon at pag-aaruga ni Peter sa ina nito. Ayaw niyang may kahati sa pagmamahal ng asawa kahit ang ina pa nito. Hindi nagtagal ay namatay ang ina ni Peter. Kasabay ng libing niyon ay panganak ni Margarita kaya wala sa tabi niya ang asawa. At dahil daw naiba yung hirap ang sumakanya sa kanyang panganak. Ang usapan ay dapat naroon ito sa tabi niya sa oras na isilang niya ang kanilang anak. Dahil tulong silang dalawa sa pagbuo ng sanggol sa sinapupunan ni Margarita, ay dapat ding tulong sila sa panganganak niya. Nang matapos ang libing ng ina ito, hangos naman itong sumugod agad sa ospital, pero natutulog na siya nang abutan siya ng asawa. Nagising siya nang mahina nitong ibulong ang pangalan niya. Agad na nawala ang sama ng loob niya rito. Umangat ang sulok ng maputla niyang mga labi sa isang ngiti sa kamalayang nandun sa kanyang tabi si Peter. Marahang pinahid ni Peter ang luha sa kanyang mga mata at ang makapangyarihang tibok ng pag-ibig ay dumagundong sa kanyang dibdib. Alam niyang kapon nila ramdam iyon. Tinig nila ang tibok ng puso ng isa't isa at kay sarap na madama niyon ang mahalin ka ng taong mahal mo. Nasa gayon silang ayos nang pumasok ang isang nurse karga ang bagong silang ng sanggol. It's a baby girl. Wika ng nurse na ilagay sa tabi ni Margarita ang sanggol. Matapos din ay lumabas na ito ng silid. Maligayang pinagmasdan ng mag-asawa ang kanilang supling.
She is beautiful, ani Margarita. Titig na titig si Peter sa kanilang anak. Jenny. Jenny ang ipapangalan natin sa kanya. Hango sa pangalang Jennifer ng yumao kong ina. Parang wala sa sariling wika ni Peter bago ito tumungo para buong pagmamahal na halikan ng noo ng sanggol. Kapalit ka niya. Biglang napalitan ng selos at galit ang pagmamahal at tuwa sa puso ni Margarita. Puot at pagkasuklam ang umukilkil sa kanyang isipan. Ayaw niyang may ibang mahal si Peter maliban sa kanya, lalo pat hihigit ang pagmamahal nito para roon kaysa pagmamahal nito sa kanya. Lihim niyang kinasusuklaman ng ina ito noong nabubuhay pang matanda dahil sa atensyong iniuukol ni Peter dito. Ngayon naman ang sanggol na anak na Manila ang magsisilbing kaagaw niya. Sa kalooban niya ay lihim siya naghihimagsik. Hindi siya makapapayag na may kaagaw siya sa pagmamahal ng asawa kahit pa sa sarili niyang anak. Naputol ang mga alaala ni Margarita nang nupigil ang bus para sa pag-stop over sa Batangas. Hindi niya na malayo na palang kanilang narating. Nagsibabaan ng ibang pasahero para muli ng makakain at upang tugunin ang tawag ng kanilang pangangailangan. Hindi na siya bumaba dahil nag-aalala siya sa kanyang mga daladalahan. Bumili na lamang siya ng soft drink sa vendor na umakit ng bus na makaramdam siya ng uhaw. Mainit sa loob ng bus, hindi kayang lubos na sugpuin ng air conditioning system ang init ng katanghalian. Makaraan ng ilang sandali ay muling nagsilula na ang mga pasahero matapos maisagawa ang kani-kanilang pangangailangan at muling nagpatuloy ang bus sa pagbiyahe. Matiwasay at palagay na ang loob ni Margarita ngayon. Pakiramdam niya ay para mang isa na rin siya sa mga pasaherong araw-araw o linggo-linggong lumuluwas ng Maynila at umuuwi ng probinsya. Tipid ng ngitian ni Margarita ang babaeng katabi niya na para bang kasasakay lamang nila sa bus. Ngumiti rin ito sa kanya. Sa timonan ka rin? Tanong ni Margarita. Hindi, sa gumaka ako, sagot ng babae. Iyon lang at nagkwentuhan ang dalawa. Madali silang nakapagpalagayang loob. Nag-aaral sa kolehiyo sa Maynila ang kausap niya. Uuwi ito ng gumaka upang humingi ng allowance sa mga magulang. Yun lang ang malinaw kay Margarita. Ang iba nilang napag-usapan ay pawang pangkaraniwang usapang babae. Iba na pala ang daan dito ngayon. Bago na ba? Nagtatakang tanong ni Margarita sa katabi. Matagal-tagal na rin ang diversion road na ito, pero marami pa rin ang nagdaraan sa bitukang manok. Sagot ng babae sa kanya. Mula sa lugar na iyon ay malapit na ang baryong pupuntahan ni Margarita. Kumuha siya ng 2 pirasong chocolate sa bag niya at inabot ang mayon sa katabi. Naku, thank you. Tuwang sambit ng babae. Anong pangalan mo? Dolores Eliazar. Biglang may tila masamang hangin umiip sa katawan ni Margarita. Nabahira ng galit ang mukha niya. Malapit na sila sa baryo nila. Mamang konduktor, pakitulungan nga ninyo ako dito sa mga daladalahan ko. Para na po dyan sa may tindahan. Biglang sigaw ni Margarita bago siya tumayo at umusad na palapit sa unang bus. Habol siya ng tanaw ng katabi niyang babae. Pagkatigil ng bus ay agad na bumaba si Margarita. Tinipon niya sa isang lugar na malapit sa tindahan ang lahat ng kanyang daladalahan. Umandar na ulit ang bus. Eliazar, galit na anak sa sarili ni Margarita. Anak siguro siya nung taga-gumaka na teacher ko noong elementary na isa sa kinamumuhian ko noon. Mula sa kinatatayo niya ay malayo pa ang bahay ng abuela niya. Mahigit 2 kilometro pa. Hindi na yun kayang lakarin dahil marami siyang dala. Dati ay may ilang tricycle na bumiyabiyahe doon, pero ewan yan yun. Nagtanong siya sa babaeng nakatao sa tindahan. Tinulungan siya nitong mag-abang ng masasakyan. Hindi naman kalaunan na may tricycle na dumaan. Pinara nila yun, subalit tumanggi ang driver na isakay siya nang malaman ang lugar na pupunta niya. Gayon din ang pangalawa at pangatlong tricycle na dumaan. Ang pang-4 na tricycle ay may kalumaan at may katandaan na ang driver. Pumayag itong isakay siya nang sabihin niyang babayaran nito ng sobra sa pangkaraniwang singil. Matapos na ikarga ng tricycle ang kanyang bag, ay binigyan niya ng imported na sabon at isang chocolate ang tindera para magpasalamat dito.